Tungo naman po tayo sa balita sa Metro Manila. Pumalo na sa 300,000 ang kaso ng dengue sa NCR at iba pang rehiyon sa bansa. Ngayong taon po yan dahil pa rin sa maulang panahon. Base sa datos ng Department of Health, nasa 314,000 ng dengue cases sa Pilipinas mula Enero hanggang nito lamang Oktubre. Pero bumagal na raw ang pagdami nito sa nakalipas na 2 linggo. Ang dagdag pa nga ng DOH, bumaba ng mga kaso ng dengue sa ilang rehiyon, maliban sa Metro Manila, Central Luzon at maging sa Calabarzon. Patay naman ang isang lalaking sakay ng tricycle matapos madamay sa karambola ng 6 na sasakyan sa Quezon City nito lamang weekend. Ayon sa mga otoridad, inararo ng isang truck ang tricycle ng biktima at 4 na iba pang sasakyan saka bumangga sa poste. Bukod sa nasawi, 4 na iba pang sugatan din sa disgrasya. Arestado naman ng mga pulis ang driver ng truck na tumanggi ng magbigay ng pahayag pero mahaharap sa patong-patong na mga reklamo. Patay rin ang isang lalaki matapos pagbabarili ng kanyang kapwa parking attendant sa Maynila noong Sabado. Wala nang buhay ng datna ng mga otoridad ang biktima sa kanto ng Maria Orosa at UN Avenue tanghaling tapat nitong weekend. Ayon sa kaibigan ng biktima, nagising na lamang siya matapos makarinig ng 5 sunod-sunod na putok ng baril. Posibleng agawan sa customer ng parking ang ugat ng pamamaril. Pero tinutugis pa ng mga pulis ang suspect na tumakas matapos ang krimen. Maling solusyon sa maling problema. Ganyan inilarawan ng isang transport expert ang plano ng Transportation Department na gawing pa-counterflow ang takbo ng mga bus sa EDSA busway. Maalalang pinag-aaralan daw ng DOTR kung pupwedeng baliktarin ang daloy ng mga bus sa EDSA carousel para nga maiwasan ang pagdaan ng iba pang mga sasakyan dito. Pero sa programang ito, sinabi ni transport expert engineer Rene Santiago na posibleng mapadalas ang banggaan kung ito ang gagawin. Ang dagdag pa niya, hindi naman ang mga nakikisingit sa busway ang problema. Mismong configuration ng EDSA carousel daw ang mali. Hindi lang para sa mga motorista kundi para na rin sa mga pasahero. Ang pinakamalaking problema ng busway operation nila nagkukumpulan sa mga kanto-kanto dahil nga doon sa shared lane, hindi ho nila ma-maintain ang headway or dispatching regularity. Maling solusyon ho yung pinilit ng busway dyan sa gitna. Yan nga po ang tinig ng transport expert na si Engineer Rene Santiago.